So ito yung aking bagong ginawang setup para dito sa GP50. Bali dapat ito ay para dun sa GP5 kaya lang naibenta ko na ng maaga yung GP5. So ginawa ko siya para sa GP50. Medyo nilakihan ko ng konti. Yung una kong ginawa medyo maliit. So ito mas nilakihan ko kasi medyo malapad itong GP50. So palagay ko okay na yan. Then sa ating board, ito DIY lang to. Bali aluminum na tubular na 1x2. Then ako na lang ang gumawa. Tapos dito sa ating board, meron tayong power station. Ito yung Mosky na Core 10. Bali ang pinapower niya ay itong tatlong pedal. Itong volume pedal, itong tuner, tsaka itong aking chorus pedal. Then itong aking volume pedal slash wah. Nandito yan, yung Joyo. Then naglagay lang ako ng isang tuner. Okay naman yung tuner nung okay naman yung tuner nitong GP50 pero mas komportable akong gamitin kasi itong Licato. Masanay ako dito. So sabi ko may space pa naman kaya nilagay ko na lang din. At syempre yung ating GP50, ito yung bida sa ating pedal board. Siya yung pinaka brain nitong buong pedal board na to. Sa kanya nang gagaling lahat ng main na tunog. Then meron tayo dito na chorus. Hindi ko kasi masyadong gusto yung chorus nung GP50. Doon pa lang sa GP5, medyo hindi ko na nagustuhan yung tunog ng chorus nun. Kaya naisip ko na ilagay ko na lang yung yung chorus pedal ko. Mamaya paparinig ko sa inyo yung tunog nito, tsaka yung tunog ng chorus nito. Then, para kontrolin naman yung GP50 natin, meron ako ritong M-Babe na Chocolate Plus. Nakasetup na yan para dito sa ating GP50. So, papakita ko sa inyo yung setup nilang dalawa. So, meron akong ginawang bank. Dalawang bank yung ginawa ko. Pero yung isa wala pang laman eh. So, sa isang bank, meron tayong apat na switches. Dito ko nilagay yung clean. Tapos yung isang overdrive na medyo malabnaw na pwede rin pang solo kasi nag-stack ako ng isang overdrive dun sa patch na yon. Then yung pang rhythm natin na overdrive na medyo mataas yung gain. Then sinamahan ko pa siya ng isang drive na overdrive para i-boost yung overdrive na nandoon para pwedeng pang solo rin. Then naglagay lang ako dito ng distortion just in case kasi minsan may mga nagre-request ng mga tugtugan na medyo kailangan ng distortion. So naglagay na rin ako sa dulo. So ang kinokontrol nitong ating M-Babe Chocolate ay yung mga patches na nandito sa isang bank. So sa isang bank meron tayong naglagay ako ng apat na tunog o ng patches na isi-select natin dito sa ating M-Babe. Kumbaga dito sa may GP50 para makapag-bank up ka at makapag-bank down ka, itong dalawang switches ang gagamitin mo o yung ating dalawang put switch. So, bank up, ganyan, hanggang makarating ka doon sa gusto mong patch, then bank down, pabalik kung saan mo gusto. Kaya lang, ang problema doon, halimbawa nasa clean tone ako at gusto kong gamitin yung distortion, kailangan ko pang pumindot ng 3 beses dito sa ating put switch. At kung babalik agad ako dun sa may clean tone, ganun din ang gagawin ko. So wala akong way dito para skip ko yung bit in between ng mga patches na makapunta agad ako from clean sa distortion. So kailangan kong gumamit nito. So ang trabaho ng ating M-Babe Chocolate ay pang switch ng mga patches na hindi ko na kailangan isunod-sunod ng apak para hanapin yung mga patches na yun, kundi pwede kang umapak ng specific na patch na gusto mo. Halimbawa, nasa clean tone tayo, gusto kong puntahan distortion, apaan ko lang to, yun na, nasa distortion na ako kasi naka-assign to sa distortion. Ginawa kong setup sa kanila clean, yung overdrive na medyo malabnaw, tapos yung overdrive na medyo high gain, then distortion. So, halimbawa, nasa distortion ako, gusto kong puntahan yung overdrive ko na medyo malabnaw lang, ang ko lang, yung B. Tapos, ganun din, kung gusto ko yung overdrive na medyo mas mataas yung gain, ganyan, apaan ko lang yung C.
then pwede akong bumalik sa clean tone agad. So hindi ko na kailangang daanan lahat ng mga patches na in between dun sa from 55 to 58. Tapos, pwede rin akong pumunta sa bank. Yan. Meron akong ginawang bank to from 59 naman to 62. Kaya lang wala pang laman yan. 59, yan, 60, 61, 62. So, para bumalik doon sa previous bank, dito lang, bank down lang. Yan, A, B, C, and D. So, mas madali siyang gamitin. So, parinig ko naman sa inyo yung setup na ginawa ko dito sa GP50. So, yung clean tone ko, may naka-assign, ang mode nito ay nasa stamp mode. So, may naka-assign ako na modulation and delay dito sa put switch 1. So, kapag nag-press ako nito, ma-activate yung modulation and delay. So, pag hindi siya naka-activate, ganyan. Yan. Pag inapakan mo siya, magkakaroon siya ng modulation and delay. Then, sa kabila naman, yung FS1, doon ko naman inassign yung isang overdrive. Yan. Pagka inactivate natin, inapakan natin ng isang beses itong FS1, lalabas yung overdrive. So, ang purpose naman nun, para kung naka-clean tone ako at kailangan ko nang may part ng kanta na kailangan ko na naka-overdrive, hindi na ako maglilipat ng patch. Andito na mismo sa isang patch nakalagay yung clean tone kasama nung overdrive na gusto kong i-activate. So, gagawin ko, puntahan ko muna yung aking settings, tapos puntahan ko yung modulation. Tatanggalin ko yung modulation nito. Yan, naka-assign siya sa FS2. Off ko lang. Tapos save ko. Kasi gagamitin ko yung chorus pedal ko. So, naiwan na lang sa kanya ay yung delay. Yan. Wala na siyang modulation. So, ito yung tunog naman kapag kasama yung aking chorus pedal. Mas okay sa akin tong tunog nung chorus na ginagamit ko kaysa dun sa kasamang chorus nitong aking GP50. Pero ang maganda ron, pwede akong mag-activate ng isang modulation na hindi chorus. Halimbawa, gawin natin, punta tayo sa edit. Puntahan ko yung modulation. I-on ko siya. Tapos maghahanap ako ng ibang type ng modulation. So, yan. Bali, sample lang yan ang pwede nating gawin. So, dini-activate ko na lang yung chorus nito. Pero siguro, gagawa ko ng ibang patch na pwede kong lagyan ng ibang klaseng modulation naman siya. Pero ngayon, delay lang ang nandyan. So, kapag deactivated yung delay, so, kung kailangan kong mag-overdrive, pwede akong mapak dito sa FS1. So, yun. Then, sa next patch natin,
Sa B, yung 56. Ito, overdrive din. Tapos, pwede natin lagyan ng delay. Then, pwede natin siyang i-boost dahil naglagay tayo ng dist. Medyo tumapang yung ating nadagdagan ng gate yung ating overdrive. So pwede na rin yung halimbawa pang rhythm natin to. Tapos gusto mo mag solo, pwede mong i-press itong ating GP50 para sa mas matapang na overdrive. Pwede na rin pang solo yun. Then, next nating patch ay yung overdrive na medyo mas high gain. So, dalawa rin yan. Meron tayong pang boost na isa pang overdrive. Pero mainly pwede itong pang rhythm. Then pag binus mo siya, pwede mo siyang gawin pang solo. Then yung delay. Yun. Then yung ating last ay yung ating distortion. So hindi ko na siya nilagyan ng ibang overdrive. Kumbaga yung distortion na lang nung mismong patch na yun ang ginamit ko. Then naglagay lang ako ng delay para halimbawa pwede mo rin siyang pang solo. Then, ano ba? So, yung next na mga bank, pwede ko siyang lagyan ulit ng iba pang mga tunog na gusto ko. So, ngayon, meron akong freedom na mag-explore pa ng iba pang mga tunog dahil meron akong extrang pedal, kumbaga. Nandito, may available akong isa na modulation. So, ayan muna yung ating video para sa araw na to. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung setup na ginawa ko dito sa aking GP50. Sana nakakuha kayo ng konting idea para pwede nyo rin gayahin yung ganitong setup. At kung nagustuhan mo yung video natin ngayong araw na to, huwag mo kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba. Ako po si Bal. Maraming salamat po.